Magiging maganda po ang lagay ng panahon mula Huwebes Santo hanggang sa Lunes, araw ng kagitingan. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, umiira lang ang tail end ng cold front sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, kung saan asahan daw ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. Sa Metro Manila, magiging maliwalas daw ang panahon. Gayon din sa Tagaytay na dinarayo tuwing Semana Santa. Asahan din po ang magandang panahon sa Baguio kung saan dagsa ang mga bakasyonista. Ganito rin ang tinatayang lagay ng panahon sa Cebu at maging sa Davao at iba pang bahagi ng Mindanao. Samantala, dinarayo po ngayon ng mga bakasyonista ang mga white sand beach sa Zambales. Ang Malaparaiso raw na lugar ay mainam na pahingahan mula sa ingay ng lungsod. Mula sa Zambales, saksi si Jam Sisante. Sa ganda ng tanawin, halos di nyo na mapapansin ang kalahating oras na biyahe sa bangka mula Barangay Pundakit patungo sa Anawangin Cove, ang pinakadinudumog na bakasyunan sa bayan ng San Antonio sa Zambales. Pero higit sa pinot puting buhangin at malinaw na tubig na tiyak na ma-e-enjoy ninyo, marami pang ibang matatagpuan sa Anawangin na isa ring camping site. Kung naglalakihan ng mga hotel at resort sa ibang sikat na beach, dito sa Anawangin, sa tent lang natutulog ang mga bakasyonista. 50 pesos lang ang entrance fee bawat tao, 100 pesos naman kung gusto nyo mag-overnight. At bagamat walang kuryente, masaya naman daw ang mga bakasyonista dahil kahit pansamantala ay nakalayo sila sa ingay ng lungsod. Malayo sa mga nabagugulo sa Maynila and mura kasi walang hotel na babayaran. Boat ride lang, gas, and camp na. Ito yung hindi masyadong crowded, tsaka tahimik. Pwede kayong, kung gusto nyong mag-muni-muni, ganyan, pwede kayong pumunta dito. Tsaka maganda rin po siya. Bukod sa beach, dito sa Anawangin meron ding ilog kung saan sa tabi nito pwede ka lang tumambay at mag-relax. Doon naman sa kabilang dulo meron ding mga bundok kung saan pwedeng mag-trekking. Actually, isa nga na paraan kung paano pumunta dito ay sa pamamagitan ng trekking na natagal ng ilang oras. Mula sa Anawangin, kulang-kulang 45 minuto naman ang biyahe sa bangka patungo sa isa pang paraiso para sa mga nature lovers sa Nagsasaka Cove. Sa kagustuhan nga ng ilang bakasyonista na mapanatili ang ganda nito, nagkusa na silang mangolekta ng basurang nakakalat sa buhangin. Okay, sana maganda, pan-tourist pa. Nga lang, sana maalagaan. We are actually in the process of activating a tourist police dito sa bayan ng San Antonio. Itong mga tourist police na yon, kasama yung mga force multiplier namin na magpapatrol sa mga tourist sites. Mula dito sa Zambales, ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Buhos na rin po ang mga bakasyonista sa Baguio City. Pero ikinalungkot ng ilan ang vandalismo sa Stations of the Cross sa Lourdes Grotto. Mula sa Baguio City, saksi si Bernadette Reyes. Naging maulan dito sa Baguio ngayong araw pero hindi nito napigil ang mga bakasyonista sa pamamasyal. Siguro magpo-food trip kami, tapos mag-gagalagal, ikot-ikot sa lugar. Dito lang sa Burnham Park, samot-saring pagkain ang mabibili kahit kumagat na ang dilim. May street food tulad ng shawarma na tamang-tama raw sa malamig na panahon. May machine po kami. Ano yan? Machine. Kaya? Mainit po. Yun po yung nagpapalabas ng init ng shawarma. At kahit gabi na, tuloy rin ang mga nakagisnang activities dito tulad ng boat ride. Okay naman ho ang kita namin sa ngayon dahil mahal na araw. Ito ang pagkakataon ng Baguio, lahat ng mga business establishments na para lumakas. Pero may mga bumaba na rin ng Maynila. Ang pamilya Bolivar pumanhik muna ng Lourdes Grotto para mag-wish. 252 steps yung kailangan akitin bago marating yung tuktok ng Lourdes Grotto dito sa Baguio. Yung ibang umaakyat dito nagsa-Stations of the Cross din pero nakakalungkot na matapos mong mahirapan sa pag-akyat. Eto pa, yung dadatnan mo dito. Gamit ang spray paint, sinulatan ng Station of the Cross. Naaagaw na ng itim na pinta ang atensyon na dapat sanay nakatuon sa imahe ng pagpapakasakit ni Jesucristo. Ang ibang bahagi ng grotto, nabahiran din ng vandalismo. Madidisappoint ka kasi Holy Week pa naman ngayon tapos nagkakaroon ng ganyan mga vandalism. Nagkakaroon ako ng galit sa loob ng puso ko. Ganon. Nakaka-apekto yun kasi nawawala ako sa konsentrasyon. Ipapaayos daw na namamahala sa grotto ang naturang tableya. Mula rito sa Baguio City, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.
At mga kapuso, kahit po bakasyon, lagi po sana natin isipin ang tunay na diwa ng Semana Santa. Ang pag-alala sa ginawang sakripisyo ni Jesucristo para po sa atin. Naway maging ligtas, makabuluhan at mapayapa ang pagunita natin ng Kwaresma. At kung nasaan po ang balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na Born to be Wild, sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Mike Salazar. At ako po si Vicky Morales, hanggang po sa Lunes, sama-sama tayong magiging Saksi!